And Soto, another chance and a thunderous. You be impressed. Another one. Overhyped ba talaga si Kai Sotto? O biktima lang siya ng sobrang taas na expectations ng buong Pilipinas? Sa loob ng ilang taon, tinawag siyang the future of Philippine basketball. Ang unang purong Pinoy na makakapasok sa NBA. Pero ngayon, maraming fans ang nagtatanong ng isang bagay na dati ay parang bawal sabihin. Ano ang nangyari sa NBA dream ni Kai Sotto? Kung babalikan natin ang nakaraan, halos sigurado ang maraming Pilipino sa isang bagay. Darating ang araw na tatawagin ang pangalan ni Kai Sotto sa NBA draft at magiging simbolo siya ng bagong era ng Philippine basketball. Maraming fans ang naniwala na siya ang magiging unang homegrown na Pilipino na makakapasok sa pinakamalaking basketball league sa mundo. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang usapan. Ngayon ang tanong ng marami ay hindi na kung kailan siya makakapasok sa NBA, kundi kung makakapasok pa ba siya. Para maintindihan kung bakit naging ganito ang sitwasyon, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Ipinanganak si Kai Sotto noong May 11, 2002 sa Las Piñas. Anak siya ng dating PBA player na si Ervin Soto. Dahil dito marami ang nag-aakala na madali na ang naging buhay niya at parang automatic na ang landas niya sa basketball. Pero ang totoo, hindi rin naging simple ang kanyang pagkabata. Isa sa mga unang hamon na hinarap niya ay ang kanyang pambihirang tangkad. Habang ang ibang bata ay normal lang ang paglaki, si Kai ay mabilis na tumangkad. Sa murang edad pa lang, mas matangkad na siya sa karamihan ng kanyang mga kaklase. Dahil dito lagi siyang napapansin at minsan ay nahihiya siya dahil pakiramdam niya lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nahihirapan din siyang humanap ng mga damit at sapatos na kasya sa kanyang katawan dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang sukat. Bukod doon, nakaranas din siya ng tinatawag na growing pains. Dahil sa mabilis na paglaki ng kanyang katawan, madalas sumakit ang kanyang tuhod at likod. Para sa isang batang gustong maglaro ng basketball, hindi ito madaling sitwasyon. Habang ang ibang bata ay naglalaro lang at nag-i-enjoy sa kanilang kabataan, si Kai ay kailangan ng mag-adjust sa katawan na parang pang-adult kahit bata pa siya. Sa edad na 4 na taong gulang pa lamang, nagsimula na siyang turuan ng kanyang ama ng basketball fundamentals. Habang ang ibang bata ay naglalaro lamang, si Kai ay nasa court na nagpa-practice ng footwork, shooting at rebounding drills. Unti-unting napansin ng mga tao ang kanyang potensyal at nagsimulang maniwala na may espesyal na talento sa batang ito. Nang makarating siya sa Ateneo de Manila High School, doon tuluyang sumabog ang hype sa kanya. Sa UAAP Juniors, halos walang makapigil sa kanya sa ilalim ng ring. Hindi lang dahil sa tangkad niya, kundi dahil marunong siyang gumalaw. May magandang footwork siya, marunong pumasa, at may natural na instinct sa depensa. Noong 2018, tinulungan niya ang Ateneo Blue Eaglets na maging champion sa UAAP Juniors at itinanghal siyang Finals MVP. Mula noon, nagsimulang kumalat ang isang paniniwala na hanggang ngayon ay sinusundan siya, na si Kai Sotto ang magiging unang homegrown Filipino na makakapasok sa NBA. Pero kasabay ng hype ay ang napakalaking pressure. Sa murang edad pa lang parang pasan na niya ang expectation ng buong bansa. Nang magsimula siyang tawagin para sa Gilas Pilipinas, lalo pang lumakas ang hype sa kanya. Para sa maraming fans, malaking bagay na isang batang player ay agad nakasama sa national team pool. Sa mga international games, kitang-kita ang epekto ng kanyang tangkad sa depensa. Maraming kalaban ang nagdadalawang isip pumasok sa ilalim kapag nandoon siya. Sa ilang laban ng Gilas, nakatulong siya sa rebounding at shot blocking na naging mahalagang bahagi ng depensa ng national team. Pero kasabay ng hype ay ang matinding pressure. Kapag maganda ang laro niya, pinupuri siya ng lahat. Pero kapag hindi, mabilis din siyang kinukwestiyon ng mga kritiko. Sa Pilipinas, kapag ikaw ang tinatawag na future ng basketball, bawat galaw mo ay sinusuri ng publiko. Noong 16 anyos pa lamang siya, gumawa siya ng isang napakalaking sakripisyo. Iniwan niya ang Pilipinas upang magpunta sa Estados Unidos para mas mahasa ang kanyang laro. Ibig sabihin nito ay iiwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan,
at ang lahat ng nakasanayan niya. Hindi ito madaling bagay para sa isang teenager. May mga pagkakataon na nakaramdam siya ng homesickness habang nag-a-adjust sa bagong buhay sa Amerika. Pagdating ng 2020, pumirma siya sa isang development program na ginawa para ihanda ang mga young prospects para sa NBA. Para sa maraming fans, ito na ang perpektong pathway. Direktang exposure sa NBA scouts, professional training, at pagkakataon na makalaban ang ibang top prospects. Pero dahil sa pandemic at travel restrictions, hindi siya nakapaglaro ng kahit isang official game sa program na iyon. Kalaunan ay nagdesisyon siyang umalis at para sa ilang analysts, ito ang isa sa mga turning point ng kanyang career. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Australia upang maglaro sa NBL, isa sa pinakamalakas na liga sa labas ng NBA. Maraming players ang dumaan sa liga na ito bago makapasok sa NBA, kaya umasa ang maraming Pilipino na dito siya tuluyang mapapansin ng scouts. Pero hindi naging madali ang sitwasyon. Limitado ang kanyang playing time at mahirap magpakitang gilas kung hindi ka regular na nasa court. Pagdating ng 2022 NBA draft, halos buong Pilipinas ang nakatutok. Maraming fans ang naghintay ng tawag ng kanyang pangalan, pero lumipas ang buong draft at hindi siya napili, undrafted. Para sa maraming Pilipino, ito ang isa sa pinakamasakit na sandali ng kanyang career. Noong 2023, nabigyan siya ng pagkakataon na maglaro sa NBA Summer League. Nagpakita siya ng ilang magandang depensa at shot blocking. Pero sa NBA, hindi sapat ang potensyal lamang. Kailangan mong maging espesyal para makakuha ng kontrata. Pagkatapos nito, nagdesisyon siyang maglaro sa Japan B-League, kung saan nagsimula ang bagong yugto ng kanyang career. Sa Japan, nagkaroon siya ng mga laro na may double-doubles at naging isa sa mga kilalang imports sa liga. Dito niya muling nahanap ang kumpiyansa sa kanyang laro. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa kanyang career, naging usap-usapan din ang kanyang personal na buhay. Nang maging public ang relasyon niya kay Rere Madrid, isang aktres at kapatid ng aktor na si Ruru Madrid. Naging viral ang kanilang relasyon at maraming fans ang natuwa dahil tila may taong sumusuporta sa kanya sa labas ng basketball. Noong 2025, dumaan siya sa isa sa pinakamahirap na pagsubok sa kanyang career nang magkaroon siya ng ACL injury sa kanyang tuhod. Isa ito sa pinakaseryosong injury sa basketball at maaring tumagal ng halos 1 taon ng recovery. Halos 1 taon siyang hindi nakapaglaro habang dumadaan sa rehabilitation. Sa panahong iyon, makikita sa social media na patuloy siyang sinusuportahan ni Rere habang sinusubukan niyang makabalik sa kanyang kondisyon. Pero kahit may mga taong sumusuporta sa kanya, hindi pa rin nawawala ang mga kritisismo. May mga nagsasabi na baka overhyped lang talaga siya at ang hype sa kanya ay bunga ng matinding pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling NBA player. Pero para sa kanyang supporters, hindi patas na tawagin siyang failure dahil sa reality, napakakaunting basketball players sa mundo ang nakakalaro sa international professional leagues at sa national team ng kanilang bansa. Hindi siya bust, hindi rin siya ordinaryong player. Isa siyang atleta na patuloy na lumalaban para sa kanyang pangarap. Pero hanggang ngayon, nananatili ang isang tanong na pinagdedebatehan ng maraming fans. Ang hype ba kay Kai Sotto ay tunay na potensyal? O isa lamang itong pangarap na masyadong pinaniwalaan ng buong bansa? Ikaw, ano sa tingin mo? Makikita pa ba natin si Kai Sotto sa NBA balang araw o isa na lang ba siyang magiging pinakamalaking what if sa kasaysayan ng Philippine basketball?